Nilagyan ko na to lahat. Try ko isama sa isang bite. Wow. Grabe. Balik ka ba, no? Sobrang malasa. Maanghang pero grabe yung lasa ng ihaw. Dami nangyayari. Super top silog to. Sumabog eh, no? Sumabog. Ito yung ano, ito yung barangay. Oo. May blue rice na pinaasul ng Ternate na bulaklak. Tapos traditionally, meron siyang propek. At ang in-order ko this time, kasi meron ako nakitang iniihaw doon. May beef to talaga. Pero sikat daw dito. Nagulat kami. Taba ng beef. Tapos meron siyang parang gulay dito, yan. At meron siya ng coconut. At meron din siya ng chilies dito. Ang dami, paghalu-haluin mo daw eh. Itlog na pula, yung totoong sili na meron parang palaman na coconut. Ang dami nangyayari, tikman natin to. Pero sa totoo lang, akala ko chicken yung titikman ko. Nagulat ako na ang bestseller, tinuro agad yung may fat ng cow. Pero sobrang dami na to, sobrang dami nangyayari dito. Para rin siyang, ano yung sinasabi mo na Korean? Bibimbap. Kasi haluin mo eh. Halo-halo. May konting, pero ito, konti ng gulay dito. Pero ganun yung idea, kailangan mo halu-haluin na. Nilagyan ko na to lahat. Try ko isama sa isang bite. Wow. Rich, fatty, and smoky. Ito yung inihaw na taba ng baka na minarinade para lalong maging mas masarap. Meron siyang unique smoky flavor talaga. Ibang level talaga ang sarap nito. Grabe! Balik ka ba, no? Sobrang malasa. Maanghang pero grabe yung lasa ng ihaw. Hindi ko alam kung yun ba yung dapat na bida. Grilled ang lasa. At tama si paring Bob. Yung fat niya to, nag-shrink na naman siya eh. Pero grabe yung pampasarap niya. Ang daming nangyayaring lasa. Yung green parang may, hindi ko alam kung minty ba o parang lemongrass. Pati yung may coconut pa, may cropek pa. Party. Party, para ka nag-ihaw ng tapa eh, no? Party. Party. May in-order pa kaming iba mamaya, yung chicken naman at saka kambing. Pero ito, mind-blowing yung sarap nitong in-order ko na to. Kumbaga, times 10 ng ano natin, ng top silog. Tama ba? Pwede. Times Pwede. 10? Sumobra ba yun? Ano sa tingin mo? Dami nangyayari. Super top silog to. Sumabog eh, no? Sumabog. Ito yung ano, ito yung barangay. Oo. Sobrang solid nun. Yun yung nasi kerabu daging bakar. Inihaw na taba ng baka na sobrang sarap. Yung kanin ay pinakulay asul na ginamit ang ternating halaman. Pinasarap pa ito ng sauce niya na parang fermented fish, patis kumbaga. Pero ang pinakagusto ko yung herbs na kasama niya. Ang daming pinaghalo-halong dahon. Hindi doon natatapos ang sarap. Meron tong kasamang mga fish cracker, salted egg, at saka yung coconut toasted sambal. Iba yung lasa nun, mausok din talaga. At saka yung chili pepper na ginamit nila, although hindi maanghang, may asim ng konti at ang sarap nung palaman nito. Etong kinainan namin na to, talagang dinayo namin, medyo malayo to dun sa sibilisasyon. Ito yung nasi kerabu muknab. Oo nga pala, nandito kami ngayon sa Malaysia. Nag-ikot kami ng mga kaibigan ko para makatikim ng mga ibang pagkain na wala sa atin. Marami kaming natikman dito na masarap. Ito yung susunod. Ito nasi kerabu pa rin, blue rice. Basically, nandiyan pa rin yung base niya. Ang pinagkaiba lang, grilled chicken ano. Ang ganda ng pagkaka-grill talaga dito. Mukhang mabango, mukhang may lemongrass, may bits dyan. Pero ito yung pinagkaiba. Ang ganda ng cut to. Alam nyo kung ano to? Kambing. Ang ganda ng cut. Tingnan nyo, oh. Grilled din to. Excited na ako tikman. Ito mas mahal tong isa na to. Mahal ang kambing.
ito na, titikman ko na yung kambing. Malaki yung chunk na kinuha ko. Sinigurado ko may cropek at na may sila to, kompleto. Mga... Okay, medyo tough yung kambing. Manipis siya eh, inihaw siya, medyo matigas siya. Pero walang gamey taste. Walang mabahong lasa. Malinis. Manamis-namis. Pagkasama to, naiiba talaga. Grabe yung ano eh. Pag pinagsama-sama mo siya lahat. Katingin ko may dahon na sobrang mabango dito. Doon sa mga green na nilagay. Na tuwing nakaagat ko, hindi ito para sa lahat kasi para siyang one suy. Meron siyang gano'n na biglang pang magsuspike yung bango. Na-appreciate ko yung lasa na yun eh. Gusto ko nang tikman yung manok. Sige nga, tikman nga natin yung manok. Mukhang lahat ng inihaw doon parang napakabango at mukhang napakasarap. Tapos paminsan, ang lakas-lakas yung apoy doon sa grill nila. Malamang nililinis nila. Parating fresh yung batch ng mga inihaw. Kasi maraming tao eh. Maganda yung turnover. Tignan natin. Okay. So natikman ko sa dalawa. Hindi ganun kalasa yung lasa ng usok dito sa chicken nila. Yung kambing, manamis-namis, medyo matigas. Totoo lang, ang champion yung sinabi nung kumuha ng order namin, itinuro niya. Get this, yung beef fat. Pero natakot kami kaya sinamahan namin ng beef din. Yun yung sobrang champion na ano. Hindi ko alam kung ano yung champion combination ng nasi kerabu na nasa pulba namin. Pero I think na-experience ko na kasi yung pinaghalo-halo mo sa kanin mo na yon. Gets na gets kung bakit napakasarap niya. Okay, pag nasa Malaysia pala, malalaki rin ang mga mall nila. Pero yung biggest mall sa Southeast Asia, nandito pala, ito yung IOI City Mall. Para sa unang tsambang tiki man, nakita lang namin to nila paring Bob, Acheng Laksa. At ang unang order, yung Asam Laksa. Tikman na natin yung bestseller nila. Ito yung Asam Laksa. Nakalagay must try, Malaysia #1. Sobrang mahibla. Hindi mo mahibla yan. Grainy na yung yung sabaw dahil sa daming durog na isda ata eh. Sobrang bango niya. Para na-imagine mo may asim siya, ang lakas ng fishy taste. Wala na. Grabe. Ang daming ang isda ng sabaw nito. Bob, natikman mo ba? Sarap. Naiiyak ka na eh. Si Bob, naiiyak na siya, sabi niya kanina. Ngayon ako nakatingin ng ganitong lasa. Dami. Dami nangyayari ng sarap. Dami, Pero dami. Iba. Sa iba baka masinda kasi sa picture nakalabas yung parang mackerel. Oh. Yung pala, may mga durug-durug pa na isda. Diba? Pinakita lang yun eh, no? Yung sabaw may texture eh. Yung sabaw ang pinakamasarap. Tapos malasa. Tapos parang malaking pansit malabon yung yung tingnan natin ha. Wow! Grabe. Isa ata ito sa mga pinakamasarap Masarap to. Sobrang sarap niya to. Super gabong to. Anghang, asim na sobrang present. Bango, kasi iba-ibang luya to. Galanggal at saka yung luyang dilaw. Pero yung isda na dinurog. Pamatay talaga. Ito na, kumuha ko ng isda. Masarap lang ng isda, hindi siya malansay, no? Isda yan eh. Isda, nadulog, no? Ayun. Anong lasa mo, Bob? Sarap, no? Napakalasa nito. Nadali mo. Yan ang description na. Napakalasa na masarap. Napakasarap, napakalasa. Nasa pool ni paring Bob yung description, napakalasa, nakaangat. Pati ako nagulat kasi kahit todo-todo yung lasa niya, hindi siya nakakaumay. So, subukan na rin natin yung nila, nasi limak. Kasi nandun din yun, nakasuggest eh. Ayam goreng nasi limak. May berem pa, ibig sabihin spicy chicken. Parang ang bango rin ng sambal nila. Yes. Gusto ko malaman, Bob, kung anong reaction mo. Yeah. Kuha tayo nung... First time mo, di ba, sa Malaysia? Sige First nga. time sa Malaysia. First time. Ganda ng chicken, pare. Punong-puno rin ng ng... Crispy. Hindi, pati yung gilid, parang may lemongrass. Oh, yun. Di ba? Oo nga, Pampabango. Ako sa akin may dilis at saka may Yan, mani. lagyan natin.
Wow. Iba din to. sambal. Yung sambal ang magic hugot, yung chili paste na ubod ng lasa. Bago sa'yo. Bago. Sarap, no? Ang galing nga nag-work yung fishy taste, Sarap. spicy, kasama nung fried chicken. Oo, yung malutong. Tapos pag nakakain mo naman yung mani, parang napupunta sa area ng parang, Oo. dahil mani, parang napupunta sa area ng parang kare-kare. Iba eh. Di ba? Ang sarap ng sambal, grabe. Ang sarap kasama sa kanin. Pag naahangan ka, kumuha ka ng pipino. Ang crispy ng manok. Dahil Pilipina tayo, mahilig tayo sa tamis. Yun yung parating end note nung kind of sambal na to. No? Sobra. Sarap. Grabe itong lugar na to. Oo. Gabog na naman. Sarap. Second dish pa lang yun, pero sinasabi ko na sa inyo, pag magawi kayo, Acheng Laksa, markadong-markado sa amin to. Itong next na kakainin ko, nakain ko to sa Singapore dati, sa malayong part eh. Pero ito yung meron siyang parang patani na piniprito nila kasama yung sambal. Udang yung shrimp. So, nung nakita ko dito sa iga, ito na yung pagkakataon, makatikim ulit ako nito. Hindi ko lang alam kung stink bean siya. Sa iba nakalagay, bitter bean na nakalagay. Tikman natin. Wow. Ang sarap. Siyempre, masarap. Mas fresh yung shrimp nito kasi sa nakain ko dun sa Singapore. Mas sibuyas yung sambal nito kumpara dun sa manok na kinain ko. Di ba mas matamis to, di ba? Iba pala Iba. pag Iba ng seafood, konti. ano? Pag seafood, iba rin, ano? Ibang... Hindi, tsaka dinamihan nila yung sibuyas para nung niluto yung sambal. Oo. Kaya na iba. Kanina parang ang strong niya eh. Tsaka ang lakas ng kick nung anghang. Ito, ang sayo ng seafood, ano? Iba pala pag seafood din. Ang fresh pati ng hipon, Oo, ang lambot. nalalasahan ko yung pagka... Yung beans, wala naman ako nalalasahan na off. Ikaw, Hindi ko maano eh. Hindi ko pa na ano eh. isa pa. Hindi ko pa na... Yeah. Sarap lang siya. Fresh lang. Naging paborito ko to dahil nung natikman ko nung isang beses. Maangang na. Maanghang na. So nag-creep. Ako kaya ko pa. Maangang na. Para saan mas maanghang yung mga. Pero yung in-order namin dito, sobrang sarap talaga lahat. Diba? Pero ako nabalatan eh. Oh, grabe. Kain ko na. Kung makakabalik ako dito, si Acheng. Pwede Magaling to. si Acheng. Pwede to. No, galing. Pwede. Solid to. Pwede daw. Sobrang sarap pa. Maseto. Classified as solid kaboom yun. Lumipat naman tayo sa isang commercial complex na punong-puno ng pagkain yung food court. Kumbaga katumbas to ng hawker ng Singapore. Ito yung ICC Pudu. Marami dito makakain. Tikman na natin tong curry mee. Sobrang bango nito nung in-order ni Bob. Yan, no? Inabsorb na nung noodles. Parang white yung noodles niya, di ba? Tikman natin. Ang bango ng curry. Ang sarap pala ng curry nito. Oh. Ngayon ko lang subukan na noodles eh. Okay. Kagabi rice eh. Di ba? O nga, no? Bago sa'yo lahat. Oo. Masarap. Yung curry kasi nila, hindi curry Pilipinas, hindi dilaw lang. Kaya sobrang sarap. Ito parang may cockles din yung nagustuhan mo yun. No? Oo. Parang talaba. sabi mo parang talaba yung Parang lasa. talaba pare. So meron siyang asado, may talaba. Sobrang sarap nitong curry mee na to. Pinaka may katwiran ata kasi ang dami rin pumunta na pumila after natin eh. Ang sarap nito. Oo nga. Parang talaba, di ba? Ang sarap nun. Parang talaba. Parang talaba nga. As in lasang dagat. Oo, di ba? Seryoso. Madulas, Seryoso. di ba? Yun yung ano eh. Sarap nun. Sa sobrang lasang dagat, gusto ko nang kainin agad to asado. Pambura lang. Parang ano. Wow. Solid yung kinain naming magkakabarkada para lang kaming nag-recess ng sobrang sarap. Yung mga high school classmates kong si Bob at si Tats, busog na busog yung tiyan at masaya yung panlasa. Sarap pare. Ano? Anong tingin mo? Gaboom. Gaboom! Okay, tikman naman natin yung bet ni Mrs. Dizon dahil mahilig siya sa seafood. Tikman natin tong big prawn noodles. Yung style natin na hindi na naghihimay ng hipon, kaagatan na lang natin to. Try ko tong hipon.
Hindi pala ganun kaanghang. Hindi masyado maanghang. Actually, yung taste niya, yun na yung bida nun. Yung light na shrimpy broth. At saka nga yung pang-ending na sibuyas na sa ibabaw. Sarap, masarap. Masarap siya, light. Light. Next tikim, ilong namin ang tinawag nito. Mabangong mabango to. Naaamoy namin habang niluluto. Dito rin to galing, kaya excited ako. At niluto, high heat, merong amoy ng wok. Tignan natin. Naku, approved to. Sobrang lasa ng wok. Yun lang ang kailangan actually. Saka sobrang fishy ng taste ng kakos dito, pansin ko. Hindi ako expert pero parang sobrang fresh eh. Kaya dito ka lang nakakadalawang dish na ako nung merong kakos na sobrang sarap ng lasa ng dagat. Masarap lahat sa noodles na to Springy, may kagat, pati yung toge niya, buong buo pa. Hindi yung nagsabaw. So, sobrang galing ng pagkakaluto nung ano dito. Hindi ko lang alam kung sigat yan yung Hiyanki Char Kway Chow. Pero sobrang makatwiran yun. Ang sarap talaga. Sa sarap nun, nag-uwi pa kami sa Pilipinas nun. At ang mura nga pala. Lahat dito sa ICC Pudu, hindi masusugatan yung wallet nyo. Hindi mabubutasan ng bulsa. Napakasarap pa. Alam mo, okay itong chicken rice na to kasi wala nang buto. Pero ang laki-laki pa rin ng portion. Tsaka free range. Kahit yung breast part, busog na busog. Feeling ko, kasi lahat ng kinain naming manok dito so far, kahit yung breast, wala akong nalalasahan na tuyo o yung parang pangit yung texture. As in, well-hydrated siya. Sa tingin ko, yung luto na binababad muna, no? Tikman na natin tong kampung chicken, rice chicken. Yun, naalala ko na brine, binabrine yung ano. Hula ko lang binabrine. Sobrang sarap. Akala ko magsasawa na ako sa chicken rice sa dami na natitikman. Lahat sila masarap, pero ito, masasabi ko, plump yung portion ng manok. Hindi ko lang alam kung dahil free range siya. Hindi ako expert, pero hindi ko na hinahanapan ng ginger to isa na to. Kahit ito lang, gabum na. Para sa last na titikman natin dito, sumubok naman tayo ng isang sikat sa mga turista. O finally, matitikman ko na to. Ito, parati ko nakikita sa videos pag pupunta ka ng ICC Pudu. Ito yung binibili ng tao. So, nung nakita ko na harap-harapan, nakita ko nga na may ube. Hindi ko lang alam kung gabi yung kabila. Pero sa gitna, parang may tikoy. Ganun pala yun. So, 3 layer siya, pero nakaprito. Mainit pa to ang hawak ko na to. Tikman ko na. Okay. Mild lang yung taste na to. Kumbaga sa sweetness, sobrang mild. Pero, mas nangunguna pa ngayon lasa ng malataro. Na itong puti na to. Kasi yung starchy, ano niya, yung parang kamote like. Yung ube, hindi ubing halayan natin. So, wala siyang tamis, wala siyang gatas. Tikoy nga yung nasa gitna. Kasi nung tiningnan ko dun sa parang news article dun sa store, tikwe nakalagay. Sabi ko, siguro tikoy yun sa Pilipinas, ano, sa ibang Chinese. Hula ko lang pero tikwe nakalagay yun. I think yun yung nasa gitna. Ito talaga yung ano niya, appeal niya, light lang siya. Light tasting, hindi siya intimidating, hindi siya hindi nag-i-impose ng super lakas na dessert taste. Mas yun yung appeal niya. Simple lang to. After ng lahat ng tikiman na yan, dapat naman mag-dessert tayo. Silipin natin kung ano meron sa Chinatown, Pasar Seni Central Market. So, nasa Chinatown na tayo, Bob. Yes. First time mo ba makatikim ng chendol? Awa, hindi ko nga alam kung ano yun eh. Ako, ang tingin ko parang halo-halo na. Ayun pala yun. Pero ang main na proponent ng pampasarap ay yung gula melaka na, kumbaga sa atin arniban, pero sa kanila, tikman mo yung gula melaka, may flavor yan. Asan ba yun? In order natin may ano to eh. Ito masarap, may durian. Tikman mo na, tikman mo. Yan o.
Parang, Hindi ko pa mahuli. hindi, parang coconut yung ano eh. Parang, Ay, oo. parang bukayo like yung ano lasa eh. Sarap, di ba? Parang pampalamig. Malamig na durian, ano? Malamig na durian at saka yung red bean. Oo. Ito meron pa tong ano, may corn pa. Ngayon, yung nilagay na durian, nakita ko frozen eh. Hindi sa bagong bukas na ano. Alam nyo, ako iisipin namin sa mga iniikutan namin, mura pala talaga yung durian natin at saka masarap din. Swerte tayo sa Davao, sa Jensan. Ito, tikman natin to. Sarap. Sarap. Grabe. Nalo, refreshing. Pero dapat mahilig ka sa durian para Oo. ma-appreciate mo. Sarap. At nasarapan ka. Sarap. Nung nadurog ko na yung laman ng durian sa chendol, ibang ball game na. Sobrang sarap ng pasok ng chendol. Lalo na pag nag-ikot ka maghapon, ganyan. Pagkain na siya at saka refreshment at the same time. Local yung lasa kasi parang ang coconut yung lasa nung ano nung parang bukayo yung lasa nung gula melaki. Tsaka malambot yung chendol, di ba? Yung sinasabi na parang yung nilagulaman. Sarap ng iced durian. Matamis din yung durian na nakuha ko. Ikaw? Sarap, sarap. Gusto ko siya. Sarap. So, chendol, isang bagong paborito sa pag nag-iikot-ikot sa Asia. Next, natikim natin, roadside lang to. Ito yung sikat sa nasi kandar. Yung rice dish na maraming curry na pinagpapatong-patong. Ito yung mod yasim. Okay, pag sinabi atang nasi kandar, medyo sikat to. Mod yasim nasi kandar. Bob, first time mo makakatikim na to. Siyempre, first time ulit. Meron nga pinagalo-halong curry, ano? Oo. Ako ang additional ko, cuttlefish egg. Kasi nasi kandar, sikat na, di ba? Mas mamimili ka, pinili ko fried chicken. Kay Mrs. Dizon, fried fish. Bob, sa'yo, fried chicken. Fried chicken Ano with yung additional mo? parang tortang talong. Parang tortang talong yun, no? Tapos kumuha tayo ng pampalutong lang. Crispy Tikman kasi. natin, Tikman natin. Pwedeng kanin muna eh. Kasi Oo. iba-ibang ano to eh. Ako gusto ko na Iba-ibang malasahan curry eh. Sarap pare. Nakaangaw. Ang lasa. Oo. Kasi Indian Malay pala to. Kaya ang lakas ng lasa ng mga Oo nga. curry. Ayan yung anghang. Sobrang sarap. Nararamdaman ko na yung anghang. Natikman mo na yung fried chicken pare. Pare, ngayon ito na. Fred. Basic naman yung fried chicken ano. Pero ihahalo natin dito. Yung rice ang ano no? Pang reinforce. Grabe yung lasa ng ano. Indian na Indian para sa akin. Oo. Sarap. Titikman ko na kaya itong cuttlefish. Actually, Sarap kahit ano ano pwede mo ilagay eh. Pwede mo ipahabol dun sa rice dish mo eh. Totoo. Basta meron ka nung curry na ilang beses nila inilagay, 3 ata yun. Ito na yung cuttlefish. Sobrang lambot. Sobrang Gusto mo lambot. subukan? Pwede. Wala naman tayo na order na ganyan sa atin eh. Nga, Ba? di ba? Iba Kasi din tomato yan, sauce ano? Iba din yan Pampadagdag fishy taste lang. Oo nga. Pero ang sarap nga nung ano, nung manok ano. Sobrang sarap ng combo na to. Sobrang ma-appreciate nyo yung lasa ng curry. Yan. Hindi one-dimensional, hindi isang Talagang klaseng curry kakamoy lang. mo to no? Bob, pahingi na tong eggplant mo. Eggplant. Sabi ni Bob, sobrang bagay din daw kasi mas pampaiba yung lasa ng eggplant. Tingnan natin. Kasi ano ako puro karne yung tinry ko eh. Oo nga. Biglang, Sobrang bagay. biglang nag-iiba, no? Biglang nag-downshift. Oo, Parang oo. ang sarap ng lasa ng pritong gulay. Pang With curry. Sobrang sarap. Tatry ko na rin yung chicken ni Mrs. Lizon. Ay! Yung fish niya. Maliit lang pero same lang din naman yung nasa rice namin. Mukhang pampano yung tsura niya. Yun, no? Ayun na. Gets ko na. Anything fried bagay dito. Sarap din naman. Ano nung fish ni Mrs. Lizon. Masarap tong meal na to. Solid find para sa late night food trip namin. Try natin yung roti kasi dapat din daw in-order to dito. Mukha naman okay. May dalawang dipping siya. Kung natin. Hindi maanghang to. Natin ito isa. Mas gusto ko yung dark na dipping sauce na. Good recommendation. Sinabi sa amin nung nag-drive sa amin ng taxi. So ito yung roti tissue.
Malutong siya at parang mukha siyang bundok. Tapos, lalagyan mo ng condensed milk. O, tikman ko. May pinahid na butter. Ang sarap. Bukod sa masarap yung condensed milk. Masarap. Sobrang okay pala itong roti tissue. Iniisip ko parang ganung roti rin. Ang layo pala ng experience. Ang crispy, sobrang buttery. Magugustuhan nyo itong sarap na to. Siyempre, nasa Malaysia na rin tayo. Silipin na natin yung isa sa pinakasikat na nasi lemak. Ito yung Village Park Restaurant. Wow, ang lambot. Ito na yung Village Park na nasi lemak. Sikat na sikat. Pero hindi naman kami nahirapan, hindi ako pumila. Pero maraming tao. Kasi ang bango. Fragrant yung kanin niya. Siyempre may sambal. Kompleto. Titikman ko muna yung chicken Nung hiniwa ko nung kutsara ko, sobrang lambot ng chicken. Ang lambot, ang sarap. May lasa yung manok. Kumbaga yung marinate niya, nandun sa karne. Parang yung patis fried chicken natin sa Pilipinas, diba masarap? Ewan ko lang kung ano yung pinang-marinate nila, pero masarap na yung lasa. Pero, kinakain kasi talaga ito na may sambal At sa tingin ko, sikat yung sambal dito, kaya gawin na natin yun. Ang lambot ng manok, grabe. Manok pa lang, solid na. Kaya pala alamat dito. Ang sarap. Ang bango. Pati kanin. Magkakahiwalay siya ng sarap Yung pampalutong, yung bango na medyo coconut yung lasa ng kanin. Pag humalo kasama ng sambal, grabe. Grabe nga. Hindi to hype. Kasi pag sikat, paminsan yung mga tao, sobra naman o nabibigo, ganun. Wala atang uuwi dito ng bigo. Kasi masarap siya na fried chicken, masarap siya na nasi lemak, ayam goreng, pritong manok. Ito, sinubukan ko na to na may mani at saka dilis. Lalo lang sumarap kasi dun sa lutong, sa ibang texture. Yung ano talaga pamatay dito ay yung flavor talaga. Gabum yun. Dito, medyo mahihilo ka sa dami ng pagpipilian mo makakain. Medyo touristy, pero bago lang umuwi, kailangan nating ipatikim kay Paring Bob yung chicken wings ng Malaysia. Isa to sa paboritong item namin ni Mrs. Dizon Although medyo mas madalas kami makakain ng version nito sa Singapore. Baka dito ata to nagsimula, hindi ko lang sigurado. Pero ang masarap dito yung timplada nila at saka yung orange sauce nila talaga. Bago lang umuwi ng Pilipinas dahil turista si Paring Bob, dinala namin siya sa Jalan Alor. Ito yung food street nila dito. Hindi lang siya basta chicken wings. Ano kung bakit? Bakit? Ang laki, di ba? Malaki, tsaka malutong yung balat. Oo, saka sa atin, hindi naman ganito kalaki yung chicken wings. Saka, masarap yung lasa niya. Masarap! Na, kahit hindi mo siya lagyan ng sauce, pero, Sarap sa sabay sa beer. kahit masarap siya na walang sauce, so ako sa inyo, lagyan nyo na dahil sobrang sarap nung sauce dito, di ba? Ay, alam mo paano ang pagkalasa niya sa akin? Oo. Tama yung pagkakamunadong inihaw. Dahil sa timplahan, no? Baka, hindi ko Kaya alam. kita mo nagbabrown nung ano di ba? Baka. Oo. Kasi kung walang timpla yan, pale lang ang kulay niya. Pwede. Nagkaramay siguro yung parang medyo sugar niya. Oo. Kaya hindi naman ubod ng tamis. Baka, hindi matamis. Ito, tama si Bob. Parang hamonado yung lasa ng loob. Ang sarap lang niya kainin. Kala mo rib siya pag magkakatabi. Isang blocking ganun. Isang haba. Masarap siya sa kanin, masarap siyang pulutan, at masarap siya iuwi sa Pilipinas. Diba? Kaya parating take out, matik yun. So, natapos din yung field trip namin na puro recess lang. Solid talaga. Yung flavors ng Malaysia, aaminin ko, hindi ko to instantly gustong gusto. Pero ngayon, parang hinahanap-hanap ko siya parati. Yun.